So first, recap muna tayo guys sa last chapter. Bali nagplano na nga si Trafalgar Law nang gagawin nilang pag-atake sa Onigashima. So ang plano nga ni Trafalgar Law papalibutan nila yung buong Onigashima sa pamamagitan ng pagdaan sa magkabilang parte ng isla at pati na rin sa likuran. Bali ang mangunguna nga sa kaliwa sila Denjiro at Sicilian kasama ang mga Mink at Samurai. Sa kanang bahagi naman ang mangunguna nga dito sila Kinemon at Hyogoro. Kasama naman nila dito yung iba pang mga samurai. Sa likod na bahagi naman papangunahan nga ni Trafalgar Law. Bali kasama naman niyang pumunta sa likurang bahagi ng Onigashima yung 5 miyembro ng 9 Red Scabbards na sina Inuarashi, Kikunojo, Raizo, Kawamatsu at si Ashura Doji. At yung bida naman nating si Monkey D. Luffy at Eustace Kid or simply yung Team Idiots pupunta naman sa gitna or sa front doors. So nagumpisa nga yung chapter na to sa paghahanda nila Trafalgar Law na pumunta sa likurang bahagi ng Onigashima. Nakita rin natin yung paghahanda ni Kinemon at Denjiro na parang sobrang tagal na nilang hinihintay yung pagkakataon na to. Kumbaga para sa akin napaka-fulfilling neto guys. Lalo na't alam naman natin yung hirap ng pinagdaanan ng mga Scabbards na to, di ba? Talagang sobrang hirap muna ang dinanas nila bago nila matupad tong araw na to na pagganti kay Kaido. Kaya makikita nyo yung mga ngiti sa mukha nila Denjiro at Kinemon, di ba? Na parang sinasabing sa wakas, dumating na rin yung araw na to. So sa next page nga, sa wakas nasilip na rin natin yung main entrance ng Onigashima. At kapansin-pansin nga na napakalaki neto. Kasi kung mapapansin nyo nga guys, yung mga barko na susugod kay Kaido, may kitang parang sobrang liit lang neto, di ba? Kita nyo yung statue dito, ihambing nyo na lang sa barko nila. Di ba sobrang liit? At during this time nga, may nakakita sa kanila. Buti na nga lang at alerto itong si Usopp at nakita agad yung mga lookout na to. At tinira niya nga agad sila ng mga pampatulog na buto. At paglapag nga ng mga samurai sa Onigashima, nakita ni Luffy na pinalubog nga nila yung mga barko nila. Meaning ang gustong sabihin ng mga samurai na to, wala nang atrasan at walang tatakbo. Kumbaga patay kung patay yung misyon nila na patumbahin si Kaido. At sa susunod nga na page, makikita nating nag-iisip rin pala tong si Kinemon. Kasi biruin nyo naisip niya nga gamitin yung Devil Fruit abilities niya para gayahin yung mga kasuotan ng Beast Pirates. Para nga naman hindi sila kaagad ma-recognize ng mga kalaban nila. So ang galing lang ni Kinemon para sa akin, talagang bumabawi siya no guys. Anyway, pagtapos nga ng sobrang habang panahon, sa wakas nakita rin natin si Scratchman Apu. Nakita nga natin siya dito na parang DJ na nag-i-enjoy lang sa party. At nakita rin natin si Queen dito na sumasayaw at hindi lang yan. Dahil yung iba't ibang army nga rin ng Beast Pirates dito, meron din naging appearance. Tulad ng mga waiters, pleasures, gifters, at Shinichi. Bali nakita nga natin silang mga nagsasaya. At sa kabilang kwarto naman makikita nga natin si Orochi na as usual marami siyang babae. At dito nga sinabihan ni Queen yung Flying Six Headliners na mga joke lang daw sila. At syempre nag-react naman tong mga Flying Six Headliners. And sa last page nga finally nakita na rin natin yung appearance ng Flying Six Headliners or simply yung Tobi Roppo. So una na nga nating nakita dyan si Sasaki. Siya nga yung nakatsinelas na nakita natin during sa last chapter ng manga. Bali nung una ko nga siyang nakita guys parang may hawig nga siya ng konti kay Jinbei. Konti lang kasi may resemblance nga yung ngipin nila plus mataba nga rin yung mukha niya na parehas kay Jinbei. So malaki ang posibilidad na Zoan type Devil Fruit user din to gaya ng dalawa sa miyembro nila. Kaya ang tingin kong pwedeng maging transformation niya na babagay sa kanya at sa pangangatawan niya yung Triceratops. So katabi nga niya sa upuan si X-Drake na miyembro ng 11 Supernovas. Kilala naman natin tong si X-Drake, 'di ba? Siya nga rin yung captain ng secret organization ng Marines na SWORD. So sa appearance na to ni X-Drake guys hindi ko alam kung kailan ba siya kakalas sa Beast Pirates or kung hindi man ano yung mga susunod niyang galaw. Kasi parang mas nagiging misteryoso para sa akin yung karakter ni X-Drake. Kasi maraming way na pwede siyang gawin sa sitwasyon niya ngayon. Bali kung may idea kayo i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. So sa tabi nga ni X-Drake si Black Maria. Bali nakuha nga yung pangalan niya sa isang sikat na British card game na Black Maria. Ewan ko lang pero napansin ko lang na napakalaking babae na itong si Black Maria. Kita nyo naman 'di ba? Siya nga lang yung hindi nakaupo sa kanilang anim. Ang kasunod naman ni Black Maria si Who's Who. Napaka-unique ng pangalan niya no guys. Who's Who. Pero tingin ko codename lang yan at tinatago niya lang yung totoo niyang pangalan. Malay natin siya pala si joke lang. Pero malay nyo 'di ba? Nakuha nga rin yung pangalan na Who's Who sa isang card game. Base nga sa tindigan niya
parang siya yung nagsisilbing leader dito sa Flying Six Headliners. Kita nyo naman last chapter na siya nga yung nangunguna sa paglalakad nila, 'di ba? So katabi nga ni Who's Who si Page 1. Dito medyo nagulat ako guys kasi hindi ko inaakala na ganito pala yung appearance ni Page 1. Kasi I assume na parang mukha na siyang medyo matanda. Pero nung nakita ko nga yung tunay niyang mukha, mukha pala siyang bata. Probably pag pinakita sa atin yung history na itong si Page 1, katulad ng kung saan pala siya nagmula or paano siya kinupkop ni Kaido, tingin ko magiging maganda yon at exciting. And I'm sure mas magugustuhan natin yung karakter ni Page 1. At last, yung katabi nga ni Page 1 si Uruti. Yung sinasabi ng iba na kapatid daw ni Page 1. Pero paalala ko lang guys hindi pa nga confirm na magkapatid sila. Inuulit ko hindi pa confirm na magkapatid talaga sila ni Page 1. Bali humor pa lang yung kumakalat. At nung nakita ko nga yung appearance na itong si Uruti, una kong naisip yung coronavirus. Parang foreshadowing lang ni Oda no guys, na magsuot tayo palagi ng mask. De joke lang. Napansin ko nga na parang similar yung itsura na itong si Uruti kay Dillinger ng Don Quixote Pirates. Pansin nyo guys, hindi kaya half fishman rin tong si Uruti? Or kino-confuse lang tayo ni Oda? Anyway, all in all nga sa appearance na itong Flying Six Headliners, bawat karakter nga para sa akin, maganda yung pagkakagawa ni Oda. Kumbaga binibigyan niya yung bawat isa ng marka, 'di ba? So ngayon nga, prediction naman tayo sa susunod na chapter ng manga. Probably tingin ko sa next chapter, ipapakita na sa atin ni Kaido yung anak niya. At baka makakita na rin tayo ng laban dito. Dahil syempre nakita na nga natin nakapasok sila Luffy sa Onigashima. And baka makita rin natin next chapter yung mga hakbang nila Trafalgar Law kasama yung mga Scabbards. Kasi nakita naman natin sila lang yung medyo malayo sa grupo nila. At last, ang malaki ko lang na pinagtataka dito sa chapter na to, nasa na kaya si Kanjuro? Kasi alam naman nating sobrang loyal na itong si Kanjuro kay Orochi, 'di ba? So probably kay Orochi dapat siya pumunta pagtapos niyang tumakas kasama si Momonosuke, 'di ba? Pero during this chapter nga, pinakita naman sa atin si Orochi and it seems like hindi pa rin niya alam na papunta na pala sa kanila itong sila Luffy. Kaya ang isa sa misteryo pa rin ngayon sa chapter na to, nasa na si Kanjuro? Nasaan ka na ba? And that's it. Sana na-enjoy nyo tong review natin sa chapter 978. And paalala ko lang guys Golden Week nga next week. So it means nakamanga break next week yung One Piece. Kaya probably next week pa ilalabas yung susunod na chapter ng manga. So kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, wag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre wag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.